Pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Kilala po ang Iran bilang isang mahigpit o authoritarian na bansa, lalong-lalo na po mga sangkay pagdating po sa kanilang pinaniniwalaang relihiyon. Pero alam nyo ba mga sangkay na sa kabila ng kahigpitan ng bansang ito, dumadami daw po yung maraming mga Kristiyano doon, subalit mga sangkay, nagsisimba po sila sa ilalim po ng lupa. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Maganda po itong topic natin ngayon dahil ito po ay patungkol sa mga ganap doon po sa Iran. Ang Iran kasi ngayon mga sangkay, kilala po talagang bansa na napakahigpit lalong-lalo na po pagdating sa kanilang relihiyon. At ang nakapagtataka lamang dahil sa kabila po ng kahigpitan ng bansang ito, dumadami daw po yung mga Kristiyano doon mga sangkay. At ngayon, ang ginagawa lamang po nila, sa ilalim po sila ng lupa, gumagawa po ng kanilang mga panambahan. So very interesting ito mga sangkay. Binabalita po ito ngayon sa international. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, mahigit 1 milyon na po tayo dito mga sangkay, 1.26 million subscribers. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So guys, very interesting ito kasi ito po, ang mga tao doon sa Iran, mga sangkay, ngayon, kilalang-kilala naman po natin ang Iran, sila po ay, kumbaga, Islam, ang kanilang faith. Ngayon, marami daw po sa kanila mga sangkay, mas naniniwala na nanampalataya na ngayon kay Jesus Christ. Ito ay usapang relihiyon pero hindi po ito labanan ng relihiyon mga sangkay, kundi babalita lamang po natin ang tungkol po dito. Ngayon, ito yung nangyayari. Joining us now is Lana Silk. She's CEO of the ministry Transform Iran. Lana, thanks for being with us. The people of Iran are dissatisfied with their leaders clearly. How is that affecting their faith in Islam? So, yung mga leader kasi ng Iran ngayon, mga sangkay, sobrang higpit, no? At lalong-lalo na ngayon, mukhang nag-all out, sila? War against Israel. Ngayon, mga sangkay, lalo pong maiipit yung mga Kristiyano doon, yung tao. Actually, patago lamang po ito, mga sangkay, na ginagawa nila kasi bawal po ito doon sa Iran. Kaya ang ginagawa po nila, underground po yung kanilang panambahan. Well, we have to remember that the entire Islamic theocracy that is today in Iran was founded on Islamic ideology. The people who brought it in had this idealistic view of the purity, the breakaway from greed and fraud that this regime would bring. And of course, they've been disillusioned by that. Not only that, but right from the outset, Khomeini promised that his agenda was to bring the fundamentals of his Islamic Iran to the entire world. And we can... Grabe, no? Yan po yung agenda mga sangkay ng Iran na ang Islamic religion nila mailatag sa buong mundo. Ngayon mga sangkay, actually, hindi po natin pinapakialaman yung kanilang relihiyon. Kumbaga dito lamang po tayo pumupunto mga sangkay ngayon sa kung ano ang nangyayari sa mga Kristiyano doon ngayon sa Iran. Halimbawa na lamang po ito. Noong 2019, naibalita mga sangkay ito. Ang Iran daw po ay sinasabi, Iran has world's fastest growing church. Ang Iran daw po ang pinakamabilis na may paglago ng simbahan ng mga Kristiyano po ito. Sa kabila po ito na wala pong mga buildings na mga pinagsasambahan, mga sangkay. At ang mga sangkay, nakakabilib, ito daw po ay pinangungunahan ng mga kababaihan. Ayan, mga sangkay, no? Nakakabilib lamang po itong nangyayari. Ayan, ito po ay film, mga sangkay. Sabi dito, a new film tells the story of the fastest growing church in the world. An underground, persecuted Christian movement in a country. Alam naman po natin, ang Iran, mga sangkay, actually, mayroon po silang mga batas doon na kakaiba. Yung
kailangan yung babae nakabalot po ng damit, mga sangkay, pati ang mukha. Very natural po yan, mga sangkay. Common sa mga nasa Muslim side. Kahit dito sa Pilipinas, as we respect them naman. Pero mga sangkay, ang kinaibahan po kasi sa Iran, stricto. Dito sa Pilipinas, hindi, di ba? Kahit po yung mga kapatid nating Muslim, okay lang kahit hindi po magsuot yung mga kababaihan ng kung ano mang kasuotan nyo na nababalot po sa buong pangangatawan nila. Pero doon sa Iran, kapag hindi ka magsuot ng ganon, pwede ka nilang ipatumba. Ganyan po kahigpit doon, mga sangkay. Ngayon, ayon po dito, nakakagulat lang, sila po ay fastest growing church. Ibig sabihin, mabilis po silang lumalago sa kabila po ng persecution. Ano ba ang mayroon sa persecution? Actually, nangyari na po ito noon, mga sangkay, sa early church. No? Yung mga naunang mga kagaya po nila, Apostle Paul, Apostle Peter, na may persecution na malala. But, ito po yung nangyayari. The more na may persecution, mas dumadami patuloy yung mga taong sumusunod, mga sangkay. Ngayon, ang majority doon sa Iran, ayon po dito, people in Iran, a Muslim majority nation, are fleeing Islam in droves as believers bow their knee to Jesus and become aggressively pro-Israel according to the documentary. So ito po ay documentary, mga sangkay, na pinapakita dito kung ano ang nangyayari ganap po doon, mga sangkay. So sila daw po ngayon ay nagiging believers si Jesus Christ. And bibihira po yan kasi as we all know, ang mga Muslim, guys, yung mga kapatid nating Muslim, yung paniniwala po talaga nila si Jesus Christ ay isa lamang pong propeta. Tao lamang po siya, mga sangkay. Yun lamang po ang kanilang paniniwala. Pero, ngayon, itong mga taong to, marami daw po doon sa Iran, naniniwala na po kay Jesus Christ. At nagsimula pong lumuhod kay Jesus. Pero, gaya nga ng sinabi ko, underground po ang way ng kanilang panambahan. See what's happened to the greater Middle East and to Iran as a result of that. So the people are paying the price for their government and they associate that with Islam. Well, let's talk about the underground church Ay, in ito na. Ito yung underground church. Ano ang nangyayari? Iran. How fast is it growing? Gaano daw po kabilis ang paglago nito? It's growing incredibly fast. Some would say it's the fastest growing church in the world. Grabe. Yun yung nakakakilabot, mga sangkay. Hindi dahil sa natatakot ka na kilabot, kundi nakakabilib, no? Kamangha-mangha, kumbaga sa malalim na Tagalog, kahanga-hanga. Kasi, sa kabila po ng persecution, biruin nyo, sa underground. Ibig sabihin, gumagawa po sila ng mga pagsamba na hindi kita po. Hindi po tulad dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, di ba, ang dami pong church. Pero maraming tao hindi po nagagawang pumunta sa mga church building para magsamba. Pero doon, mga sangkay, sa kabila po ng persecution, bawal po gumawa ang mga Kristiyano doon ng pagsamba na nakikita ng gobyerno nila. Madadali ka. Pero mga sangkay, lumalago, lumalawak ng lumalawak. I've heard figures such as 20% growth rate per year. What we do know is that it's growing and it's healthy. Grabe. And Iranians are looking for an alternative because at their heart, Iranians are not secular people. They are spiritual people. They believe in God. They believe in a creator. Correct. And they want relationship with him. They've tried it with Islam. They've seen what it's done to their lives and they're looking for something better and they're finding Jesus. And what kind of impact are these believers in Jesus having on Iranian society? Okay, ano daw po yung impact nito sa pagkakaroon ng Jesus sa kanilang buhay, pagiging isang Kristiyano sa Iranian society? Huge impact because you have to consider the trauma that Iranians are facing today. They are oppressed from every corner. Correct. Talagang grabe ang pagpapahirap sa kanila. Kung ikaw ay Kristiyano doon, sigurado pahihirapan ka. Rates of depression, addiction, prostitution, suicide, mental health are at catastrophe levels. And Grabe. Christians are the ones who carry peace in this turmoil.
So people around them want to know, how is it that you are this way? How is it that you are steady? Where are you rooting yourself? And so, of course, the answer becomes Jesus. Well, we know, of course, we've heard rather that reports of thousands of mosques are closing. Is that true? Grabe. Marami daw pong panambahan mga sangkay, mga church. Kumbaga, ito po yung mga lugar na pinagsasambahan nila ng mga Iranian. Ngayon ay nagsasarado na. Mosques are closing, churches are illegal unless they're completely closed to visitors. So religion all round is at crisis point in Iran. So, mayroong invasion na nagaganap sa Iran mga sangkay. Napatago lamang. Marami daw pong mga panambahan o ginagawang mga, ano ba tawag dito? Building na ginagawang panambahan itong mga Iranian ang nagko-close na. At itong mga taong mga sangkay naku-convert sa Christianity. Yun po yung nakakagulat dito mga sangkay. But truth prevails and people are looking for truth. And that's where the hope of Jesus Christ comes in. Yeah. Okay. Nilinawin lamang po natin, itong movement po doon mga sangkay, hindi po ito yung tipong kagaya po dito sa atin na Catholic Christians. Pero ito po yung mga born-again Christians doon na nagpapalaganap mga sangkay ng word ni Jesus Christ. And of course, we know from watching the news, the leaders of Iran want to destroy Israel and the Okay. So, ayan na nga po mga sanggay. Nakakagulat lamang po, no? Itong movement po doon sa Iran. Nung nabasa ko ito, nakita ko na sabi dito, ayan no, more than 70% of Iranian people say they want another form of government. Sabi ko, bakit kaya? Ano meron? Yung pala mga sangkay, hirap na hirap po sila gumalaw sa kanilang gobyerno kasi nga po, pinagbabawalan sila na magtayo ng church. Talagang pahihirapan kapag ginawa mo yun. Baka nga masakripisyo pa yung buhay mo. Ganyan po yung nangyayari doon mga sangkay. So ito po ay malaking balita actually. No? Again, hindi po natin inaano yung kanilang religion, but kumbaga yung pagiging mahigpit lamang po na bansa ito mga sangkay. Ngayon, ito mga taong to mas naku-convert po kay Jesus Christ. Kasi alam naman po natin yung turo sa Bible, di ba? It's more on love. Okay? Love ng pagmamahal ng ating Panginoon. Love one another. It's all about love talaga. Na gustong, ito yung nakita marahil na maraming mga tao doon, mga sangkay na wala sa katuruan nila. Ngayon, matindi ang movement na ito mga sangkay and let's pray for them na makasurvive po sila. Kasi ano to secret invasion na nagaganap po ngayon doon sa Iran ng marami sa mga Kristiyano. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Dyan Daily, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, okay? So ako na po yung pong papaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.